Nag-taping po ako kahapon para sa telenovela ko. Ang haba po ng taping ko, yung maghapon, magdamaghalos, ang init-init. Hospital kasi yung pinag-tapingan ko nung asawa ng asawa ko. Nakakapagod po. Nakakapagod pong sobra. Dahil physically taxing na yung trabaho, ang init-init pa. So, nakaka-drain. Wala po akong nagawa ngayong sumunod na araw, kundi matulog. I was so physically drained. But it was yung pagiging drained ko po, yung feelings so low and no energy at all. Hindi lamang po dahil doon sa trabaho ko, kundi dahil sa hospital po kami nag-taping. Ang taping po, yan po ang tawag doon sa paggawa ng mga telenovela. Kasi pag pelikula po, ang tawag ay shooting. Pag television ay taping. At eto po ang kwento, hindi ko naman po pwedeng sabihin kasi sa iba. Pinapaalam ko lang po sa inyo na hindi po totoong ang sementeryo ay puno ng kaluluwa na dapat katakutan ang pagpunta. Hindi po totoo yan. Alam niyo po ba kung nasaan ang mga kaluluwa madalas? Sila po ay nasa hospital. Mas marami po mga kaluluwang nandito sa lupa na nasa hospital o kaya mga lumang bahay o mga abandoned buildings. Ganun po yan. May mga experiences po ako katulad nung nangyari sa akin sa taping ko na nangyari na noon pa. Kaya iniiwasan ko kung minsan yung magpunta ng... Ayaw ko talaga ng hospital. Diyan po ako nakakakita ng mga taong patay na hindi makapaniwalang patay na sila, na walang nagdadasal para sa kanila, o hindi alam na patay na, hindi alam ng mga kamag-anak na patay na sila. Nandyan po yung nakikita kong duguan, na wakwak yung mukha, sunog, yung may biak yung dit. Nakikita ko po yan physically, yung bang ng mata ko, na hindi naman nakikita ng iba. So, imagine niyo po yung katayuan ko. Ang dami po dyan, sigaw ng sigaw. Ito yung noon, hindi po yung sa taping. Yung isang, kwento ko lang ulit. Kaya bihira ako sumipot sa appointment ko sa mga clinic pag nasa hospital . Nagiintay ako, di ba, may waiting area, may mga upuan doon, nakaupo kayo, nagiintay kayo tawagin kasi kung pang ilan kayo. Habang nakaupo ako, may maglalakad, may naririnig ako, tinatawag kunyari, Jan, asan ka na? Ba't di mo pa ako sinusundo, Jan? Tapos may nakikita akong babae, punong-puno ng dugo, na naglalakad, tinatawag si Jan. Wala naman Jan dun. Ayaw ko pong kumibo, kasi pag napansin ako, baka ako tanungin. Madalas pong nangyayari yan, yung merong bata na naglalakad na, Nanay, o kaya Mami, where are you? Yung mga gano'n na namatay doon na kuminsan bago pa lang na namamatay na nandun sa morgue ng hospital. Nakikita ko po yun pagka naglalakad sila, pagka umiikot sila sa hospital. Yung taping namin sa hospital, eto po. Hindi ako masyadong makasalita kasi meron na akong nakikitang nakatayo katabi po nung assistant director. Tumitingin ako sa kanya, yung ngiti ko alanganin kasi gusto kong sabihin dun sa katabi niya na mama, na halos kalahati na lang yung leeg na nakakabit, na huwag siyang mang-istorbo dahil siya'y wala na. Alam nyo, kaya lang pag nag-umpisa kasi ako magsalita o makipag-communicate dun sa mga kaluluwa, dumadami sila at ang dami-dami nang nakikiusap. Nagtatrabaho po ako, ang dami ko pong sinasalag. Ang dami-dami pong talaga namang ang sakit na ng ulo ko. Tuwing babalik ako sa kwarto ko,
Nagdadasal ako, nangihingi ako ng protection na wag pasukin yung kwartong maliit na standby area para makapagpahinga ako. Nakapikit ako, Diyos ko, pero naririnig ko pa rin sila, oh. Kung alam nyo lang, hindi, akala kasi po ng iba, ay napakasarap ng open ang third eye all the time. Of course, maraming different gifts yan, iba-iba. Yung akin po kasi, nakakarinig po ako, nakakakita pa ako mula nung pinanganak ako. Hindi ko lang sinasabi noon, ngayon ko na lang, may mga ilan na nakakaalam, nakasamahan ko sa industriya, sa show business. There are a few, but we hardly talk about it. Hindi uso nun eh. Ako lang ang tinatanong nila o nihinga ng sulut they're asking me what to do pagka meron kaming taping o shooting na maraming aberya. Alam niyo ba na yun yung dahilan kung bakit ang daming aberya namin? Diyos ko po, dun sa hospital. Pagdating dun sa hospital, ang daming nakikialam. Hindi namin natapos lahat ng eksena dahil doon. Ang daming, yung energy nila pagka magkakasama na, nabubuo. Tapos naapektuhan. Normally, the usual na nangyayari na naapektuhan ay ang mga bagay na di baterya, di kuryente, ganyan. Hindi ko po alam ang explanation 100% kung bakit. O yung ilaw, nag-flicker, ganun po yan. Lahat ng mga bagay na may kuryente normally o may energy, pag dumadami sila, mag-flicker yan o maapektuhan. Paano ko yan sasabihin? Di ba? Buti kung maniwala sa akin. Kung hindi, sakit lang yung loob ko. Dasal na lang ako ng dasal hanggang sa pinakap. Mabuti nga. Isipin ninyo, yung camera namin, namatay, hindi umandar. Finally, umandar. Pero alam nyo, umandar nga, black and white naman ang lumalabas. Ganun po katindi. Kaya kayo po, huwag kayo matakot sa sementeryo. Palagi po ako nagpupunta sa sementeryo noon sa Ginupatan, Albay, para bisitahin ng lola ko ng gabi or hating gabi. Kasama ko po yung kapatid ko, kaya yung panganay kong anak, basta yung mga bata, yung boys. Naglalakad kami. Mas nakikita ko po kasi pag madilim kaysa pagka maliwanag. Ngayon, wala pong dapat ikatakot sa sementeryo. Bihirang nando ng kaluluwa unless araw ng mga patay. Pag araw ng mga patay, maraming bumababa dahil natutuwa sila because it's a gathering of all the loved ones that were left behind na nagsisindi ng kandila. Napaka-powerful po kasi ng kandila. Ang laking bagay nan para sa mga kaluluwa. Candles are holy. So there, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Yung experience ko sa taping, sa hospital. Yun po ang reason kung bakit hindi ako mahilig magpupunta sa hospital. Sige po. Talk to you again soon. God bless everyone.